guys, good morning. Welcome back to our vlog. And right now we are here in Sun World, Bana Hills. And mga 45 minutes yung biyahe coming here. And this is one of the most the famous one of the most famous attraction here in Danang. So ito yung may kamay na nakalutang. So thank you Lord dahil maaraw ngayon at hindi na maulan, hindi cloudy, kaya we're just very thankful today. So papasok na tayo. So bumili lang tayo ng ticket sa Klook. Mga around 2,600 yung package na binili natin. That includes the entrance, the cable car, buffet lunch, and yung Alpine coaster. So papasok na tayo dito sa Bana Hills. So sabi dire-diretso na daw dun sa cable car. Tapos parang may parang pa free beer ngayon hanggang August 31. Ayan, may pa free beer. Thank you. Cable car na kami. Wow. Ang dami niyang cable car pala, oh. Ilang to? 1, 2, 3, 4. Grabe, 5 na Hindi pa na nakikita. 5 na highways. Ang dami, oh. Ang daming kasama kita niyo sa camera. Ang daming cable car, guys. Iba-ibang destinasyon. Oo nga. Oo. Hindi, parehas lang yan. Bakit? Ang iba-ibang iba-ibang... Siguro dun sa hotel. Mga ganun. Okay. Baka may hotel siya. Ano siya, luma na siya. Ayun na, mayroon rin. Oo. Feel ko yun yung sa hotel eh. Ayan yung binabaan natin dun sa baba, di ba? Ang luma niya, pero... Still beautiful. Functioning. Morning. Lamig. Guys, ang lamig dito sa taas. Yung cable car na yan, yung specific orange cable car na yan, that is 5.8 kilometers yung haba niya, with the height of around 1,800 meters from the ground. So, ganun siya kahaba. Tapos it took us around ilang minutes ba yun? 15? Nasa rin, almost 20 minutes din yung biyahe ng cable car coming from the station, Hoi An Station, up dito sa may Bana Hills Station. So, ang lamig dito sa taas, guys. May araw siya pero malamig. Parang Tagaytay Baguio levels yung yung feels niya dito. Malamig. And then guys, paglabas nyo sa may cable car sa orange one, kita nyo na agad yung Khao Vang or the Golden Bridge. Ito na siya, yung kamay.
The famous bridge here in Danang. Look at that. Oh, the Golden Bridge pala ang tawag dito. Ayan na siya, oh. There. Unti-unti na dumarating ang mga kalaban, guys. AKA tour, yung mga maraming tour. So makita mo sila, sama-sama sila at magkakaano sila, nasa isang group sila, nakapila. So let's just take a video of the bridge. Total meron na naman tayong magandang kuha nung habang wala pang tao. Oh, may mga Cebuano pa ako na nakikita, naririnig. So diretsuhin lang natin 'to hanggang doon sa dulo. Hindi ko alam kung madilim yung yung video. Pero pagtiyagaan nyo na lang muna. Dahil medyo naging cloudy. Lalabas-labas yung araw, tas maya-maya cloudy na naman siya. Marami ang magandang spots dito sa sa Bana Hills. So puntahan natin lahat yun later. Parang okay din doon, love. Nakakatawa kasi ayaw mo to eh. Alin? Ayaw mo puntahan doon, diba? Oo nga. Actually, ayoko puntahan tong Bana Hills kasi nga Wala ako gusto ko. ayoko talaga ng ma-crowd. Uy, grabe niya. Inaano ako. Pero Worth it naman, oo. Yata ngayon ko ng hangin. So, good thing inuna na namin to kasi maraming tao dito talaga. Ito kasi lagi talaga yung pinupuntahan dahil ito yung pinaka-iconic na bridge here in Danang. Not just in Bana Hills but in all of Danang. So, nakari lang natin. Tapos hanap tayo na ibang vantage point pa. So, check natin kung maganda dito sa kabilang side. Yan, may mga Pilipino na naman tayong nakita. Mga Pilipinong nakabook ng promo fare. Joke lang. Nakabook kami ng promo fare sa Cebu Pacific. So ito parang ito picture area to, love. Ito parang merong picture area talaga dito, guys. So ito, oh. Here. Let's go here. Yan, ito naman, guys, yung yung connected sa yung view sa baba. Ito na yung ito yung vantage point from the below the bridge. May mga bulaklak dito, ang ganda, oh. Tapos kita mo na yan siya. Tapos lakad tayo papunta doon. picture na. Nandito kami sa Maze Garden ngayon. So, hindi ko alam kung saan kami lalabas. This the way to the pagoda? No. Ano? No. Okay. Just the It's a Maze maze Garden. garden. Okay, thank you. So, nahanap namin mo sa pagoda. Dito kami napunta sa Maze Garden. Ano talaga siya? Parang kang wala sa Vietnam. Ibang-iba siya dun sa mga pinuntahan namin sa Danang, din sa Danang, sa Hoi An. Ano talaga siya? Parang pinagtalagan na yung French. Hindi pa naman nakakapunta ng France, pero hindi ko alam kung ganito. Tapos ang thematic niya pa kasi may tugtog, ganyan. Oo nga, pag nawala siya. Pumasok ba siya? Kasi yung nasa harap. Hello! Papunta kami ngayon ng French Village. Galing kami dun sa baba, sa may pagoda, and dun sa may Golden Bridge. Yun pala tawag, Golden Bridge ang tawag sa kanya.
hindi golden hand. So ano lang to, maiksing cable car lang to. Parang mas malaki tong French Village, oh. Grabe, oh. Akala mo, it's a city, ganon, yung peg, yan, oh. Isang community Oo. na. Parang Enchanted din. Ayan, Nakahiwalay sila lang. Ay, Enchanted. Disneyland. Ganda, So, oh. diba? Pero ito, isang ticket lang kasi. Yun yung Alpine. Ayun, may mga nag-Alpine na, oh. Yan, oh. Saya, exciting. Gano'n kaya katagal yung Alpine? Depende kung paano ka magpatakbo. Ayan, oh, yung parang roller coaster na yan, yung kulay green ng ano. Ako, baka hindi ko kaya magpaano. Hindi ko Ang problema niyan yung kasunod mo, di mabilis. Hindi mo ba napapanood yan? Hindi ba nakatakot yan? Ay, nako, iiwan ko kayo. Wala kayo. Pag dalawa tayo yung ano, kaso. Hindi, totoo. Parang sa palabas lang. O diba, kasi nag-aantay tayo din isang oras. Ayan, ito na. They have here a Pop Mart na nasa Castillo. Laki, oh. And then, ito yung Alpine Coaster. Sakay muna tayo sa Alpine Coaster para kahit anong gawin natin, we can do that later. They have, grabe, Thai market here. They have castles over here. They have coffee shops over here. They have restaurants. They have Highland Coffee over there. There. Ang ganda talaga ng weather. Good thing we have a good weather. Thank you, Lord. So, punta na tayo sa Alpine Coaster habang hindi masyadong maraming tao. At makita rin natin kung maganda. Thank you. Tapos na yung Alpine namin. Nabitin ako. Parang ano lang siya. Less than 5 minutes lang siya. Tapos, mabilis naman siya. Kaso nabitin ako. Parang kala ko meron pang akyatan. Tapos, bababa kami ng pasulong. Hindi pala. So, antayin ko lang sila Claire, sila Ate Bing dito. So, tapos kumuha kami ng picture. Ayan na sila, oh. Ayan na sila. Ayan na sila. Bitin! Bitin! Noong una ayaw pa, tapos ngayon gusto. Akala ko aakyat, kasi bababang gano'n, nakakabitin. Tapos bawal pa mag-picture. Kasi meron silang ganitong binibenta. Yan, 90,000 lang naman to. So pwede na, di ba? 200 pesos. Oo. Bawal mag-picture kasi binibenta sila. 90 lang. Pwede na. Kinuha namin, oh. Ang ganda dito sa French Village, guys. Tingnan nyo. Parang wala ka sa Vietnam. Para ka doon nasa France. Hindi pa ako nakakapunta ng France. Pero the mere fact na French Village to, baka ganito nga yung mga old town ng France. Ito, for the fact, alam ko na Notre Dame na yan. Tama ba ako? Sa Paris. Palakarin natin to, ikutin natin. Yan o, Beer Plaza, Banana Brew House, Medieval Fair. Wow! Ganda naman ito. Ganda dito. Oh, mayroon pang ganyan. Oh. For the design ba to? La Taverne. Ang ganda, guys. Punta kayo dito. If I'm not mistaken, nasa 2,600 lang yung clock ticket namin. Inclusive of the entrance here in Bana Hills, yung French Village, yung cable car, yung Alpine Coaster, and may buffet lunch kami mamayang 10:30 AM yung opening ng restaurant, pero mga 11:30 kami kakain. Yan, meron silang mga French baguette, yung mga banh mi. Ayan, meron ng mga tinda-tinda dito. Para talaga siyang Europe vibe, no? Di ba sa Europe may mga tabi sa tabi-tabi may mga kainan. Kasi ito may ginagawa pa dito, oh.
nire-renovate nila. Grabe, sobrang sumikat kasi ang Danang. Not just for Filipinos, but to all people. Kasi, di ba nagkaroon na ng direct flight ang Cebu Pacific, Manila to Danang. Buka doon. Pasok tayo dito, meron silang parang pa-promo. Dito oh. Diyan, sa Bana Brew House, may ganitong binibigay sa entrance. So, try nating i-claim this one. Let's go inside. Hello. Para siyang Sincha. Alright. Babaraw tayo. Ayan o, parang ito yung beer nila oh. Ayan siguro yung bibigay. Tingnan natin. Ayan o! Craft beer talaga. Ayan talaga yung kanilang production oh. Ang dami. Wow. Tapos may mga show ng ganyan oh. Siguro tuwing gabi yan. Wow. Ito mas malapit. Ayan yung kanilang mga beer na binubrew pa lang. Baba, saan ba tayo pupunta? Ano na pwede dyan? Meron siyang parang maze, no? Parang pupunta mo yung production process ata nila. Yan, no? Bababa pa tayo isa para malaman natin kung ano yung process nila dito. And kitchen uses the rapid cooling technologies to cooling the beer to 8 to 19 degrees, and that's the ideal temperature for the fermentation. Okay. And for the fermentation, we go back to third floor again. Highlight lagers. This is the original flavor with the lightest beer is 5. Nasa loob kami ng Pop Mart ngayon. So, first time ko makapasok sa isang Pop Mart. Di ba, uso yung ganito sa Taiwan. So, hindi ko alam kung ano yung mga tinda dito. Mga ganyan, mga figurine. Collectible items. Ayan, oh. So, check natin yung mga presyuhan dito kung magkano. Ano to? SpongeBob. Sold out. Ito, sold out 280,000 each. Ito naman, ano to? Duco Farm, 240,000. SpongeBob, 280. So, parang standard yung 280,000 dito sa mga ganyang kalalaking figure. Figure ba tawag dyan? Ay, laki yung Hirot. I am not a toy. So, he's not a toy. Ayan si Hiron. Hiron, no. Ayan, mga ganyan. Do not touch. Paano ka bibili? Do not touch. How much is this? Anong presyo? Daming tao dito sa Pop Mart. Ikaw, gusto mo? So, 280 talaga yung mga presyo ng mga figure. Like this, 280,000. Ano ba specialty ng Pop Mart? Marami, pero Ito? Siya daw ang sikat, si Hirono. Tanda ko na ba guys? Parang hindi ko alam yung mga ganyan. Ito namang malaki. Paradox, 600,000. The Paradox School Panda. Ito 380 yung ganito kalaki. 380. Sino naman to? Blind box. Pero school panda pa rin. Display only. 380. So, ito siya. So, malaki pa siya. Parang ayoko nang ikutin. Parang hindi ko naman na ito market. Ayan na, may mga ganun, no? Alam ko yung mga ganyan. Yung mga Pop Mart yan. Merong Pop Mart sa Pilipinas, pero maliit lang, di ba?
Dito malaki. Kaya nang taas pa siya. Grabe, ito na niya. Pabilog siya. Oh. Grabe. Yung buong Castillo Pop Mart pala. Ano tayo makiat, guys? Total naman eh. Yan, puro ganyan lang ang makikita niya dito. Kaya tayo. So, nasa Four Seasons na tayo. So, ito yung mga food nila. Tingnan natin bago tayo kumuha. So, di ba Four Seasons, ibig sabihin international cuisine siya. So, tingnan muna natin sa side na to. Ito mga salad. So, may egg. Parang pang banh mi siya, oh. Ito may rice dito. Here, ano pang food nila? Japchae. Here. Ano to? Ano? Kimchi. Kimchi. Walang nakalagay na dish, no? Ito wala eh. Ito, soup, miso soup, Japanese. Ito mga to. Ay, ito pala. Japanese noodles. Pareho lang sa kabila, saka dyan. Saka dito. Ito, kimchi rice, white rice. So, ikot pa tayo dito. Check pa natin kung sulit ba tong buffet na to. So, yung nakalagay dito na buffet, parang 380, nasa 800 pesos. Pero, nakasama to sa kulok namin. So, ito naman, mga cold cuts. Ito, mga vegetables. Baked bean, penne. Ito, mga pasta. Tapos, you can put your own sauce. Ito, mga sauce na to. Soup, pumpkin soup. Sarap. Korean ginseng. So, dito sa side na to, may mga fruits. Uy, gusto ko to. Ay, yung guava, ang sarap, oh. Color pink na pink yung guava. Then what else? We have boiled beetroot. Salad station. Ito, bread. Wow. Masasarap daw ang bread dito sa Vietnam. Dahil nga, diba, dahil colonized by French. Ito, mga baguette. And then, mga butter. Kaya masarap sila mag-bake. Ito, mga sweets. Blueberry mousse. In fairness, ang dami, Ito, another pasta station. Parang pareho din sa kabila. Ito, fruits. Parang pare-pareho lang. May guava rin dito, oh. Parang pareho. Love, ano kinuha mo? Chicken. Parang pareho lang sa kabila yun. Ito naman, ito mga main dish na. Ito mga udon, Japanese udon noodles. And this one, Vietnamese steamed rice rolls. May bean sprouts sila. Mga gulay-gulay na dito. Pero iba parang nagpe-prepare sila, para siguro sa yan. Ano kaya yan? Then, what do we have here? Chicken. Rice. What's this? Pinupilahan to, Kimchi. What's this? Seafood? Ang pinipilahan siya. Yung nga yan. Seafood nga. Ayan, Seafood, May mga crabs, guys. Ayan, may crabs. Ayun, Tapos freshly cooked. Ayan. Kapapit pa tayo dito. Ayun na yun. Ito, mga meat. Ayan. Ito, roasted duck. Steamed chicken. Ito, may roast pork yata ako nakita. Ito, magkapakat ka. Smoked pork tights. Ham. Tapos duck. Yun, basically yun lang yun. And then here, may drinks dito. Drink station. Ano yung drinks nila? Parang iced tea lang naman. Yan. Iced tea. Black bean tea. Tapos jasmine tea, water. Mango juice and winter melon. Ay, parang gusto ko yung winter melon, Kukuha nga ako na. Mamaya. So, yan. So, yun lang naman. So, ang laki nitong buffet area na to, And ano pa lang, 11:30 pa lang. 11:30. So, kukuha na ako ng food ko para makastart na tayo kumain. And then, pakita ko sa inyo
And sabi ko sa inyo kung masarap yung food nila dito. Kung sulit ba itong 800 pesos na buffet. Ito yung mga kinuha natin. Ang first batch natin, we have Indian chicken, shrimp, ham, roasted duck, and then it's fish to eh. Tapos kumuha lang ako ng salt na may pepper. And then this is winter melon juice. So tikman na natin siya. At malaman natin kung sulit yung binayad natin sa Klook na kasama na sa package 2,600 pesos plus. Kasama na yung aming buffet lunch. 2 hours lang yung maximum stay dito. Lasang Pasko. Sarap yung ham. Saka yung smoke ham nila. Sarap. Hello. Hindi siya ganun ka-smoky. Huwag ng mga ham natin. Pero, feel mo pa rin yung smokiness niya. Wow. Ito yung mga di pa ako tapos yung may mga Vietnamese traditional dun sa... Ito naman, yung Indian chicken. Tikman natin. Tour. And then, Buti na lang. itong fish, hindi ko alam kung ano to. Itong fish, tikman natin kung ano itong isda. Okay naman, hindi siya malansa. Flour dun sa second. Dapat bumili ko na And then, out of stock yun. drinks. So, kasi Masarap na winter melon. winter melon. Sige, tatamisan lang. Oh, dami mo yellow. Okay, so we enjoy our lunch here in Four Seasons Buffet. Ano din? Ano sabi? Hello guys! Very quick, andito na tayo sa Sonra Pagoda. Nakabalik na tayo from Bana Hills. So, actually bumalik tayo ng hotel, nagpahinga lang tayo. Tapos, nag-work lang saglit. And then, dumiretso na tayo dito sa Sonra Pagoda. So, this is just 20 minutes away from our hotel. And, mga 95,000 dong yung grab namin. So, hinahanap namin yung way papunta dun sa Pagoda. Ang daming aso dito. So, mayroong ganyang mga Buddha statue here. So, hanapin natin yung Pagoda. Mukhang walang daan dito. At maraming aso. So, let's find the way going to the Pagoda. Maraming aso doon. Bale, meron palang 3 Linong Pagoda dito sa Danang. Ito yung isa dito sa Sonra Peninsula. Yung isa yung nakita nyo kanina sa Bana Hills, and yung isa bukas pupuntahan natin sa Marble Mountain. So ito daw yung isa sa pinakasikat na pagoda here in Danang and in Vietnam. Ito yung maganda kasi nasa peninsula siya. So I think maganda rin yung sa bukas, yung sa Marble Mountain. Sapat ngayon yun kaso lang dahil nga nag-work pa tayo, medyo hinapon na. Baka gabi na tayo makarating doon. Saka 5:30 PM nagkasara yung Marble Mountain, kaya bukas na lang. So dito naman, wala namang bayad dito sa Sonra Pagoda. Kaya nakapasok kami ng free. Nag-grab lang, medyo mahal lang kasi malayo. So puntahan na natin yung statue doon sa kung saan siya nakalagay.